Kanselado na ang mga biyahe sa dagat matapos ipatupad ang no-sail policy sa mga karagatang sakop ng sirkulasyon ng Super Typhoon Francisco. Ito ang isa sa mga hakbang na ipinatupad kasabay ng isinagawang Pre-Disaster Risk Assessment o Pre-Disaster Risk Assessment ng OCD Region 2 bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyo. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawain kay Ginoong Alvin Aizon, ang Information Officer 2 ng OCD Region 2, sinabi niya na wala pa namang naitatalang insidente batay sa kanilang monitoring. Gayunman, patuloy ang koordinasyon ng ahensya sa iba't ibang tanggapan tulad ng PNP at mga DRM Council upang matiyak ang kahandaan ng mga komunidad. Ayon sa kanya, pangunahing nakararanas ngayon ng rough sea conditions ang lalawigan ng Batanes. Kaya pinapayuhan ng mga residente lalo na ang mga nakatira malapit sa mga baybayin na maging mapagmatyag. Bagamat hindi inaasahang maglalandfall ang bagyo ayon sa forecast ng Pag-asa, maaari pa rin itong magdulot ng malalakas na pag-ulan at hangin sa ilang bahagi ng region, partikular na sa extreme northern Luzon. Sa ngayon, wala pang inilalabas na abiso para sa preemptive evacuation. Gayunpaman, kabilang ito sa mga rekomendasyong tinalakay sa pre-disaster assessment lalo na para sa mga alagang hayop na nasa mababang lugar na posibleng bahain. Samantala, nagpaalala rin ang CAAP sa posibleng pagsuspende ng ilang inter-island flights patungo sa mga coastal area, partikular na sa Batanes. Pinaalalahanan din ng OCD ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga weather bulletin at advisory ng Pag-asa at lokal na pamahalaan. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Ginoong Alvin Aizon. Senaryo yung ating bagyong Francisco, pero magdudulot pa rin po ito ng pag-uulan at hangin dito po sa extreme northern Luzon at maging dyan po sa may Batanes Group of Islands. So pinag-iingat pa rin po natin yung ating mga kababayan at patuloy po tayong makinig sa ating mga local authorities, local guidance, and especially makinig po sa mga balita sa mga local advisories sa mga advisories po natin coming from reliable sources para po monitor po natin yung ating weather condition at makapaghanda po ng mabuti. Fast sa Radyo Bombo!